Paano nagkaroon ng bansang Israel? Ang Israel na kilala din bilang State of Israel ay isang bansa sa kanlurang Asya na matatagpuan sa silangang baybayin ng dagat Mediteraneo. Matatagpuan naman ang Lebanon sa hilaga nito, ang Syria sa hilagang silangan nito, ang Jordan at ang West Bank sa silangan, ang Ehipto at ang Gaza Strip sa timog kanluran. Ngunit, paano nga bang naging isang bansa ang Israel? Kailan nagsimula ang kanilang bansa at paano ito naitatag? Karamihan sa nalalaman ng mga scholar tungkol sa sinaunang kasaysayan ng Israel ay nagmula sa Hebreyong Biblia. Ayon sa teksto, ang mga pinagmulan ng Israel ay maaaring masubaybayan pabalik kay Abraham. Abraham na ang ibig sabihin ay ama ng maraming nasyon. Si Abraham ay umalis sa Ur, sa Mesopotamia, dahil tinawag siya ng Panginoong Diyos upang makahanap ng isang bagong bansa sa isang hindi pa nakatalagang lupain na kalaunan ay kanyang natutunan at tinawag na Kanaan. Doon ay natanggap niya ng paulit-ulit ang pangako at isang tipan mula sa Panginoong Diyos na ang kanyang binhi ay magmamana ng lupain at magiging isang maraming bansa. Sa kalaunan, hindi lamang siya nagkaroon ng isang anak na lalaki, si Ishmael. Ito'y mula sa aliping babae na si Hagar. Nagkaroon din siya ng anak na lalaki mula sa 100 taong gulang niyang asawa na si Sarah at tinawag niya itong Isaac. Si Isaac naman ay nagkaroon ng kambal na anak, si Esau at si Jacob. Kalaunan ay pinalitan ng Panginoong Diyos ang pangalan ni Jacob at tinawag siyang Israel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay nakikipaglaban o isang nakikipagpunyagi sa Diyos. Si Jacob o Israel na ngayon ay nagkaroon naman ng mga anak na bumuo sa 12 tribo ng Israel. At isa na rito si Jose na ibinenta sa Ehipto at nagkaroon ng mataas na posisyon. Ito ang dahilan kaya't napunta ang Israel sa Ehipto nang magkaroon ng taggutom. Naging alipin ang Israel sa Ehipto at dito lumabas si Moses. Si Moses ang propetang ginamit ng Panginoong Diyos upang ilabas ang Israel sa Ehipto. At nang sila ay makalabas sa Ehipto, ay namalagi sila sa ilang ng maraming taon bago nakapasok sa lupang pangako. Ilang panahon pa at nagkaroon ng hari ang Israel. Ito ay si Haring Saul. Pumalit sa kanya si Haring David. Si Haring David ay kilala sa pagpatay niya sa higanting si Goliath sa pamamagitan ng tirador. Pumalit naman kay Haring David ang kanyang anak na si Haring Solomon. Si Haring Solomon naman ang sinasabing pinakamatalino sa mga naging hari at siya din ang nagtayo ng unang banal na templo sa Jerusalem. Noong taong 722 BC, sinalakay at sinira ng mga Assyrians ang hilagang kaharian ng Israel. Noong taong 586, ang Babylonia na pinamamahalaan ni Nabucodonosor II ay sinakop ang Juda at sinira ang templo at dinala ang maraming mga Israelita. Noon namang 538 BC, sinakop ni Cyrus the Great, hari ng Persia, ang Babylonia. Dahil dito, pinayagan niya ang mga Hudyo na bumalik sa kanilang mga tahanan. Noon namang taong 322, ang mga Grego na pinangungunahan ni Alexander the Great ay sinakop ang Israel kasama ang buong Persia at Ehipto. Ang Maccabean Revolt naman
ay naganap at nagbigay ng kalayaan sa mga Hudyo noong taong 167. Mga bandang taong 63 naman ay sinakop ng Roma ang Israel sa pangunguna ni Pompey the Great. At noong taong 37 AD, nang ginawa ng Roma na hari ng Israel si Herod the Great. Nang mga panahong ito naman, ipinanganak ang Panginoong Hesus at nagsimula ang kanyang ministeryo hanggang sa siya ay ipako at mabuhay maguli. Sinira naman ng mga Romano ang pangalawang templo at ang halos buong Jerusalem noong taong 70 AD. Noong taong 73 AD naman ay nagapi ang mga rebelding Hudyo sa Masada. Ang pag-aaklas naman ng mga Hudyo noong taong 132 AD laban sa pamamahala ng Roma ay nagdulot ng kamatayan sa daang libong Hudyo. Mga bandang taong 200 AD naman ay sinimulang isinulat ang unang parte ng Talmud na kung tawagin ay Mishnah. Ito ang oral na tradisyon at batas ng mga Hudyo. Mga bandang taong 350 AD, ang Talmud na bersyon ng Jerusalem ay nakumpleto na. Nagapi naman at nahuli ng Persians ang Jerusalem matapos ang tinaguriang The Siege of Jerusalem noong taong 614 AD. At noong taong 629 AD ay nabawi ng Byzantine Empire ang Jerusalem. Subalit, sa taong 638 AD ay nasakop muli ng mga Muslim ang Jerusalem. Ang Dome of the Rock ay ginawa naman sa Temple Mount noong taong 691 AD. Taong 1071 AD naman ay nakontrol ng Seljuk Turks ang Jerusalem at pinagbawalan ang mga Kristiyanong makapasok sa syudad. Matapos ang mahigit 20 taon, ang mga Kristiyano na nasa Europa ay nagsimula ng isang ekspedisyong militar upang muling maibalik ang mga banal na lupain na nasakop ng mga Muslim. Nagsimula ito noong taong 1096 AD at tinawag na The First Crusade. Matapos ang 3 taon ay nabawi ng mga Crusaders ang Jerusalem noong taong 1099 AD. Subalit, noong bandang 1187 AD, si Saladin, ang sultan ng Ehipto, ay matagumpay na nabawi ang Jerusalem. Pero, pinayagan niyang makapasok ang mga Hudyo sa loob ng syudad. At mula noong 1517 hanggang 1917, ang Israel, kasama ang halos buong Middle East, ay pinagharian ng Ottoman Empire. Nang matapos ang unang digmaang pandaigdigan noong taong 1918 na napagtagumpayan ng Allied Forces, ay natapos din ang 400 taong na pamamahala ng Ottoman Empire at kinontrol ng Great Britain ang naging kilala bilang Palestine. Ito ang modernong Israel, Palestine at Jordan. Noong taong 1939, nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdigan kung saan nasa 6 na milyong Hudyo ang ipinapatay ni Adolf Hitler at ng Nazi Germany sa panahon ng Holocaust. Kinontrol naman ng British ang Palestine sa mga taong kasunod hanggang sa pagtatapos ng World War II. Inaprubahan ng United Nations ang isang plano upang mahati ang Palestine sa isang estado ng Hudyo at estado ng Arabo noong taong 1947. Ngunit tinanggahan ito ng mga Arabo. Noong Mayo 1948, ang Israel ay opisyal na idineklara na isang independenteng estado kasama si David Ben-Gurion, ang pinuno ng ahensya ng Hudyo bilang punong ministro.
Kasunod ng pag-anunsyo ng isang malayang Israel, 5 mga bansang Arabo, ang Ehipto, Jordan, Iraq, Syria at Lebanon ay agad na sinalakay ang rehiyon at naging kilala bilang the 1948 Arab-Israeli War. Ang digmaang sibil ay naganap sa buong Israel, ngunit ang kasunduan sa pagtigil ng putukan ay naabot noong taong 1949. Bilang bahagi ng pansamantalang kasunduan sa Armistice, ang West Bank ay naging bahagi ng Jordan at ang Gaza Strip ay naging teritoryo ng Ehipto. Marami pang mga digmaan at kilos ng karahasan ang nangyari sa pagitan ng mga Arabo at Hudyo na nagsimula noong 1948. Ang mga pag-aaway sa pagitan ng Israel at Palestinians ay pangkaraniwan pa rin. Ang mga pangunahing teritoryo ng lupain ay nahahati, ngunit ang ilan ay inaangkin ng parehong mga pangkat. Habang ang Israel ay dumadaan sa mga hindi inaasahang digmaan at karahasan sa nakaraan, maraming pambansang pinuno at mamamayan ang umaasa sa isang ligtas, matatag na Israel sa hinaharap. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.